For our second speaker, who will talk more about the nature-based, environmental-friendly approaches to mitigate all these flooding issues, allow me to introduce a research professor from the University of the Philippines Marine Science Institute, Dr. Fernando P. Siringan. Makakalikasang araw po, Dr. Siringan. Magandang umaga po. Ay hapon na pala, no? Magandang hapon sa lahat. Okay. If you can let me share my screen. Well, muli po, magandang hapon, no, sa lahat. Hindi ko alam kung meron akong bagong sasabihin. Ah, Medyo marami na yung nabanggit kanina. Ah, pero ang isang objective ko para sa presentation na ito ay ipakita yung mga basihan, no, based on actual studies done in the field and in some modeling. A few things that we can do to help ourselves pagdating sa mga baha-baha po. Nagpalit po ba yung screen? Did Yes it po, we change? can see po. Yes po. Okay, all right. So, ang isa siguro na paalala, karamihan sa kung saan natin nade-develop or dinidevelop ang housing or development in general, no, in the Philippines, they are in places which we call floodplains. Okay? So, sana sa umpisa pa lang ay nandun na sa isipan natin na yung lugar na ating i-occupy or ino-occupy ay natural na binabaha. That's why they are called floodplains. Okay. May tao man o wala, itong floodplains na ito ay talagang binabaha. So, sa pagpaplano natin sa development, i-consider natin yung natural na the flood events, and we develop the area where the parts that are frequently flooded are allocated to activities that would not lead to too much problem kapag ka may baha. Sa litrato, yung upper right, um, ito ay ideal, ano, at hiniram ko sa internet sa mga lugar na mas mababa. Typically, these are the portions of the floodplain that have elevations that are very close to the uh, um, stream level. I-allocate for parks, i-allocate for ano man ang gusto natin. Kung gusto natin i-develop na taniman, pwede naman. Playing fields. And then we can have the roads and car parks. And the roads, in fact, can be elevated to serve as some sort of a barrier to floods. And then the factories and houses, doon sa mas mataas na lugar. Ang kaso, ang ginawa natin ay marami sa development, no? Dito sa Metro Manila, halimbawa, sa Marikina, tabing-tabing ilog na yung tirahan. No? At natuwa ako sa narinig ko kanina sa Quezon City na may mga ginagawa sila na binabawi yung easement, no? Yung mga struktura na inilagay sa gilid ng ilog na dapat wala doon ay tinatanggal nila. At sana'y mapalawak pa nila yung ganoong activity. Marami sa ilog natin ay barado ng mga structures. Some of the structures are, in fact, barangay halls, police stations, at marami din yung mga mayayaman na nag-encroach, no? At marami din naman na mga mahihirap na nag-encroach sa ilog. So I'm glad to hear that Quezon City is doing something about that. But what we typically do when we live close to a river, no, at mababa siya, ay lalagyan natin ng landfill. No? At ito ay pinapakita sa sketch, no, dito sa lower panel. But what
filling does is that it changes the hydrology of the river. Kung halimbawa, meron kang elevation na dati ay elevation ng tinatawag natin na yung 10-year flood, no, kapag ka natambakan na natin ang floodplain, yung taas ng 10-year flood na yun ay magbabago, ito ay magiging mas mataas. At yung ganun din naman para sa 100-year flood, na yung mga elevations na dati hindi inaabot ng malalaking baha ay pwede nang abutin ng malalaking baha dahil sa binago natin yung morphology ng floodplain mismo. So sa umpisa pa lang ay mahalaga na nirerespeto natin ang floodplains, no? Elsewhere in Europe, for example, in the Netherlands, no? Malaking proyekto nila ngayon. Dati ay heavy on infrastructure sila. Puro dike ang ginagawa nila. Pero sa ngayon ay tinatanggal nila ang maraming dike to allow the river to occupy its own space. No? Mas malaki ang pwedeng sakupin ng ilog kapag panahon ng tagbaha. At sa mga lugar na hindi pa develop ay ang sa land use planning, no, sa dapat ay i-consider yon. Okay, so yun yung primary, no, para sa akin. Sa umpisa pa lamang, sa planning pa lamang, magiging nature-based ka kung nirerespeto mo na yung the very nature of the landscape. Now, let me shift a bit to reforestation. And probably there's nothing new in the list of things that I will go through as benefits of reforestation, but this is to remind us again, no, that reforestation will delay the runoff, no, during heavy rains. It will increase the groundwater recharge. It will increase the summer stream flow, and this is very important. The projections for climate change tells us that in one direction, there will be episodes na kapag ka rainy season, ang dami-daming ulan. Pero on the other spectrum, kapag ka naman may mga droughts, ay magiging mas mahaba yung mga droughts. And certainly, we need to address that. No? We want that our rivers will continue to have water flowing through them. And then the other one is with reforestation, we are able to decrease the magnitude of erosion taking place in the upstream areas. And therefore, we're also helping the downstream areas of the rivers because then sedimentation or siltation will be much less. It helps, no, the biodiversity. The more trees we plant, the better for biodiversity. And that increase in biodiversity will also help communities because it provides a different source of livelihood. For some, it increases the possible food that can be taken from the system or from the wild. Isang benefit, mainit. Ang mga puno, no, makakapagpababa ng temperatura, but I will not discuss this part that much. In the context of having dams, and we do need dams. These are structures that are in some places they are really necessary. Pambapahaba natin ang lifespan ng mga dams at ng mga small water impoundments na ginagamit sa agrikultura. Ito yung provide other livelihood opportunities and others, no? Paano nga ba nakaka-reduce ng magnitude at frequency ng floods ang mga puno? Alam na natin ito lahat, no? Rainfall interception is improved. No, surface soil protection is enhanced. Soil permeability is increased and surface runoff is reduced. And paulit-ulit sa mga pag-aaral, ito ay naipapakita. Kaya dapat ay seryosohin natin ang pagtatanim ng mga puno. May isang pag-aaral na ginawa sa urban area
no? At ang pinaka-purpose nila ay ano yung combination ng mga puno ang dapat nating gamitin, no? In a limited space, we ought to maximize the benefit, no? Um, ang tiningnan nila ay mainly yung epekto ng iba't ibang uri ng puno sa efficiency para ma-increase yung infiltration. At sa pag-aaral na ito, nakita nila na yung damo, mahilig tayo na mag-cover ng grounds ng damo, kulay green, ang gandang lakaran, so on and so forth, no? Konti lang ang tulong nun para sa uh, ground infiltration, no, ng tubig. Pero kung puno, yung tree roots, it will increase the initial infiltration rate. No, bibilis bale yung pag-sip-sip ng tubig ng ground at yung steady din na infiltration rate ay lalong mapapabilis. So that means the capacity of the ground to absorb water and the rate at which it can absorb water is improved if we replace the turf with trees. Better yet, no, sa pag-aaral na ginawa na dito sa work na ito, yung ang kinakailangan ay combination bale na meron kang mga puno na may deep root pero dapat ay meron din ng mga medium and shallow root, no? Para maging mas mabisa siya. Okay. Uh, natutuwa ako na ginagawa na ito dito sa Quezon City at sa ilan pang bahagi na Ayala Land, Ayala ang nagde-develop. Yung similar to the concept of a sponge city, but in a much less, no, in terms of scale. But in China, talagang seryoso sila na mag-allocate ng malaking space for that space to serve as a sponge city. Ano yung elements ng sponge city? Well, makita nyo sa larawan, isang malaking espasyo, maraming puno, no, vegetation, may mga damo din. Gumagamit din sila ng permeable pavements at gumagamit din sila ng stormwater retention ponds. And this is something that I heard as part of the strategy of Quezon City. And I am excited to see all these plans. Sana habang buhay pa tayo, makita natin, no, itong mga aspeto na ito na nabanggit kanina para sa Quezon City at hindi manatiling plano. Bukod sa mababawasan ang runoff, bukod sa ang groundwater na recharge mo ay matutulungan, ang pagkakaroon mo din ng madaming puno, mga retention ponds, no, sa syudad mismo will improve overall, no, yung biodiversity, dadami ang mga ibon halimbawa, no. Uh, Mapapababa nito yung surface temperature. Makakatulong ito sa air quality at makakatulong ito sa water quality. Um, Mag-shift ako ng konti. No, this is part of yung work that we did for yung Alcala, munisipyo ito sa Cagayan. Meron silang 12 small water impoundments. At ang problema nila ay kapag katagtuyo, nakikita nila na halos lupa na, no, yung nandoon sa kanilang small water impoundment. So they requested us to look at two things. How do you prolong the life of the sweeps? At kung pwede rin, paano maka-generate ng kuryente, no? From the small water impoundments. Isa sa ginawa namin ay tingnan muna kung ano yung history ng watershed ng mga sweeps at lahat ng tiningnan namin pare-pareho ang trend, no, magkakaiba lang yung magnitude at rate. Pero pare-parehong nabawasan ang puno doon sa watershed. At ang nakakalungkot, yung mga watershed nitong mga to, yung land classification niya ay forest, no? Pero pinasok ng farmers
at ginawang farmland, no? Kinonvert nila. At ang uri ng farming ay, since ito ay medyo hilly, um, gumamit sila ng herbicide, no? Yung glyphosate at yung mais ang kanilang tinanim na napaka destructive, no? Sa soil. Um, So with less forest cover, kabaliktaran ng mga benefits na pinakita ko kanina, runoff is higher, the runoff transmission is faster, soil erosion increases, the rivers get filled with sediments, and dry season flow is diminished. And uh, in-emphasize namin ito sa Alcala para masabi ano yung advantages na ibalik nila yung mga puno, no, doon sa watershed, maski na pwedeng maging mahirap kasi ay na-occupy na ng mga farmers yung lupa sa itaas, no. Pero bukod doon, the reason why there are so many small water impoundments in Alcala is because yung Alcala may inland, no, at natatakpan bale ng Sierra Madre. Kapag tagtuyo, mahaba talaga yung panahon na tagtuyo sila. Kaya yung mga magsasaka sa lowland, nakakapagtanim at nakakapag-ani sila ng palay once lang sa isang taon. Kaya naglagay sila ng small water impoundments na nakatulong kasi nakakadalawang beses na sila ng pagtatanim ng palay. So, dalawang harvest. And that boosted yung livelihood ng mga magsasaka. So yung marami ngayon na dati ang sabi ng mayor, dati ang mga bahay na nakikita niya ng mga farmers ay puro pawid, pero ngayon madami ng disemento. No? At ang pagkawala ng mga puno ay magpapaiksi sa buhay ng mga small water impoundment. At kung hindi gagawan ng remedyo, no, hindi ito i-desilt at hindi pipigilan ang patuloy na pagbaba ng maraming sediment, then uh, gagastos ang munisipyo at mahihirapang muli ang mga farmers. No? Ito ang larawan ng isa sa mga watershed, mais ang itinatanim, uh, kinalbo dahil sa availability nung herbicide na glyphosate. At imagine ninyo, dalawang beses halos na tinitil nila to. The glyphosate loosens the soil, and when the rains come in, then you can easily wash away the materials, no, the soil, and that leads, of course, to the rapid decline in the soil cover, and just as worse, yung herbicide, it also kills all the rest of yung kung ano man na biota na meron doon sa lupa. Maganda at nirecommend namin na i-convert, no? I-encourage ang mga nag-occupy na doon sa itaas na gawing permaculture at mag-practice ng terraced farming. No? May pag-aaral na ginawa, isang review paper ni Deng at ang kanyang mga kasamahan noong 2021. Maganda yung resulta, no, nung kanilang pag-aaral dahil pinapakita na kapag naka-terraced yung farms along a slope, the runoff can be reduced by as much as 42%. The sediment yield is reduced by as much as 52%. And also terracing improves grain yield. And the reason is because the soil moisture content is also enhanced. And then they also say, based on their studies, that terracing can contribute towards the conservation of local plant biodiversity. Ang isa sa ginawa namin para informed yung kung ano ang itatanim, ay may kasama kaming forester doon sa trabaho, naglibot sa mga lugar at nagkaroon ng census ng mga puno.
at classify yung mga puno kung anong kanilang origin, kung ito ba at yung kanilang conservation status, no? Ang lumabas bale ay ang mga puno na nakita namin doon sa watershed ay second generation na, no? Na-clear na siya dati pa. At ang isa pang nakita namin ay magkaiba yung forest ecosystem ng East Alcala sa West Alcala. Nasa gitna nito ang Cagayan River. Ang East Alcala, mas malapit sa Sierra Madre ay mas tropical. Samantala, mas malawak ang mga grassland sa West Alcala at yung mga puno din. And it characterizes a savanna forest, no? So, sa recommendation namin dapat ay ma-consider yon sa mga uri ng puno na itatanim at sa West Alcala, initial trees to be planted should be more tolerant of drier conditions. Ang isang napansin namin ay madaming endemic trees, no, doon sa mga watershed, iba't ibang uri. At ang recommendation namin, itong mga endemic at yung mga vulnerable, endangered, or critical, sila yung i-propagate, no, doon sa or i-encourage, no, na mapadami doon sa gagawing reforestation, pagtatanim ng munisipyo outside of the areas already occupied by farmers, or if there are farmers who are willing to vacate, no, yung kanilang tinitil na lupa, then this would be the set of trees that can be considered for that area. Now, isang aspeto na kinakailangan gawin at nabanggit na ito kanina ay ang pagpapalawak ng mga ilog, no? Uh, may mga lugar na talagang hindi uniform, ano, yung lawak ng ilog. This satellite image, yung sa ibaba, yan yung pabundok, yung pataas, yan yung towards the sea. That's Cagayan River during a flood stage. And this is the magnitude of flood during December 4, 2019. Lahat ng kulay blue ay binaha. Pansinin ninyo yung lower half, ang lawak ng may blue area, pero you go towards the northern half, kumikipot siya. Kumipot siya kasi magkaiba yung uri ng material. Yung kung saan makipot, these are sedimentary rocks, bato. Samantala kung saan malawak, these are alluvial deposits. Um, and even long time ago, as early as 1985, nirecommend na ng JICA na palawakin ang ilog na ito. Kaya lang hindi na isa katuparan kasi at that time, ang sabi nila ang mahal daw, no? Magkano yung mahal? Nung time na yon ay 2 billion. Sa ngayon, ang 2 billion, isang flood control project lang, di ba? Uh, pero ito, apektado ang napakadaming tao, napakalawak na lugar dahil sa constricted ang ilog at definitely there is a need, no, to widen the river. The same for Marikina River. We saw many constrictions and some of those constrictions are man-made. So yung hindi ino-honor yung easement. So isang bagay na dapat gawin ng mga munisipyo at ng mga syudad, talagang bawiin yung easement, ipatupad ang easement. Ang kaso, ang DPWH mismo, noong nag-undoy at nagkaroon ng proyekto sa Marikina River at Pasig River, imbis na paluwangin ang ilog, pinakipot pa ito kasi ito yung mas madaling gawin. They don't have to deal with the people. They don't have to relocate any families, no? So instead na i-retain or palawakin, pinaliit para magkaroon ng roads. But that very action, no, it then constricts the river and therefore makes it more flood prone. In Marikina, we did some modeling at lumalabas itong constrictions 1, 2, 3. Kapag tinanggal natin ito, yung ondoy level na flood can be reduced by
0.22 meters, no? At ito ay malaking factor na, no? Ang ginawa lang itong tatlong constriction lang na ito yung tinanggal. So may pangangailangan talaga na palawakin ang mga ilog, at ang pagpapalawak ng mga ilog ay magre-resulta sa mga baha na hindi na ganun kadalas, hindi na ganun kataas, hindi na ganun kalawak, at magiging mas mabilis ang paghupa ng baha, no? At ang widening ng channel ay mas permanente kaysa sa paulit-ulit na pag-dredge ng ilog. Pero madaming kita sa dredging, no? Now, uh, ang dagat ay tumataas. This is sea level record based on satellite data of Ilocos Norte. Through the years, tumataas ang tubig dagat. Um, ma- Makikita natin dito na may pagtaas ng halos 20 sentimetro or 6 millimeters per year, no, which is 2 to 3 times faster than the global average. Wala pa dito yung paggalaw ng lupa, no? Nabanggit kanina yung pag-subside ng mga lupa, madaming lugar sa Pilipinas na nangyayari yan. At ang isang kadahilanan ay excessive groundwater withdrawal, pero ang ilang ibang kadahilanan ay natural, no, katulad ng lindol. Dahil tumataas ang dagat, mas pwedeng makapasok ang alon sa lupa, no? At isang panlaban sa pagpasok ng tubig dagat na magkukos ng flooding sa coastal areas ay yung sand dunes. At ang sand dunes ay naturally covered ito ng vegetation. Sa Ilocos, sa Cagayan, ang sand dunes ay natatakpan ng mga cactus. Merong ipomeya, ito yung parang kamote dito sa larawan na ito. Merong uh, matutulis ang dahon pero deep-rooted. They promote the accumulation of sand during windy periods, and the mat of vegetation will protect, no, the sand from removal of waves during periods na malaki ang alon. Ito yung first line of defense, no, against the incursion of seawater during a storm surge or during a tsunami. Ang kaso, tinatanggal ito uh, for for reasons, no, na may gustong gawing bahay, o kaya sa Cagayan ay nakita ko dahil sa pagmimina ng magnetite, no. Mangrove, alam na natin ito na mabisa na na pang-protect, no, sa coastline. At binabawasan niya yung wave energy. May pag-aaral na ginawa sa Japan. Pinapakita lang dito na ang kung gusto mong mabawasan ang wave energy by 50%, ang kailangan mo na lawak ng mangrove sa dalampasigan dapat ay umabot ng mga 30 metros. Ang kaso, dahil sa maraming lugar ay ginawang palaisdaan, no, yung mga mangrove areas, yung mangrove belt natin that is facing the ocean, kung minsan dalawa, tatlong linya na lamang ng mangrove, and then yung kalupaan na. No, yun yung malungkot. At maganda na sana ay ma-review talaga ng gobyerno yung proposal for a national green belt. Uh, may mga pag-aaral na ginawa, modeling, which supports basically what we already know. Ito ay sa temperate na region. In the temperate region, yung salt marshes, pinapakita na it can reduce 72% of the wave energy, and mangroves can reduce the wave height by 66%. Ito ay pag-aaral na ginawa ng isang Indonesian at ginawa sa lugar na naapektuhan ng Indian Ocean na tsunami. Sa pag-aaral, nakita na yung punong pandanus, dahil sa kanyang root system na napaka dense, no, it's able to withstand the tsunami, yung scouring, yung debris na itatransport ng tsunami.
at babawasan niya yung tubig na pwedeng makapasok, no? Um, kumpara sa merong yung aguo which is also popular in the Philippines, no, na yun yung itinatanim dahil madali siyang mabuhay sa sandy areas, pero yung aguo ay hindi mabisa, no. Konting-konti lamang ang tulong nito panlaban sa pagpasok ng tubig during a tsunami. At sa pag-aaral na ginawa ni Yud Hikara, ang recommendation niya, kailangan na paramihin natin yung diversity ng mga halaman na makikita natin doon sa beach forest, pati yung kanilang density at pati yung lawak, no, ng mga puno. I think this is my last slide, no, where simulation was done for the tsunami that took place in Japan, no? At ang nakita nila kung magtatanim ka ng puno, dadamihan mo yung puno, 54% of the projected casualties, similar to what took place during the 2011, can be reduced by 54%. And that's a huge reduction by planting trees alone. Pero nakita nila na kung gustong mas malaki pa yung protection, kinakailangan na meron ding hard structure. And that's it for my presentation. Magandang hapon po sa inyo at maraming salamat, no, sa pakikinig. Thank you very much, Dr. Siringan. Napakaganda ng mga discussion, and it seems, no, na the solutions are sometimes very, very obvious, and we just wonder why are they not being implemented, no? We have the capacity, the government has the funds, but still sometimes these common understood solutions are still sidelined. And again, thank you very much, Dr. Siringan. And I think we're ready to introduce our last speaker to provide reactions and more insights concerning today's discussion on QC's flood control plan by Mr. Matriliano and the ecologically sound ways to mitigate flooding by Dr. Siringan. We welcome the chairperson of Miriam College Department of Sustainability and Environment, Architect and Environmental Planner, Dr. Leia De La Rosa. Mga kalikasang araw po sa inyo. Magandang hapon din po. Oo, magandang hapon po ulit sa inyong lahat at buti na lang ay hindi malakas yung ulan. So dito pong na last 2 months, I've been talking a lot with something like this, especially na flooding. At tuwing magsasalita po ako ay laging bumabagyo sa aking likod or doon sa lugar na pinupuntahan ko. So madaling nakaka-relate ang aking mga audience. So I'd like to thank, of course, Green Convergence. Siyempre, hindi ko matatanggihan si Dr. Galang, ang aking mentor. And of course, I saw Dr. Segovia. So, ma'am, magandang hapon po. At natutuwa po ako at nakita ko kayo ulit. So, thank you so much for inviting me. Now, very recently po ay naimbitahan ako ng isang grupo na mga, actually it's a social group and a social club. Nag-alangan po ako na uh, I had some second thoughts of accepting. Kaya sabi ko, it's only a social club, so why would I, although it's a very good invitation. Bandang huli, na-realize ko that we have a responsibility to public, whether anumang sector yan. So, true enough, when I went there, yung mga nakikinig po ay talagang gusto nilang malaman ano ba talaga yung nangyari. And I'm glad na there are 2 points raised here, one from the public sector. Both are, of course, from the government sector, syempre. At ang isa ay galing sa academics. So, pareho rin po tayo, nanggaling po tayo diyan. Sa aking palagay po, maraming bagay na dapat pagtuunan. First of all, we do not look at it muna as how we see it now because of the recent problems in the inability of the government to solve the flood control, the flood problem. So, dumadami na po yung usapan, dumadami na yung galit, dumadami na rin yung mga protesta, pero dapat ay tingnan natin, ngayon lang ba yan? So, matagal na po yan.
Maliit pa po ako, naabutan ko na yan. Siguro po ay, hindi ko lang po alam yung ating mga ibang kasama dito. Naabutan ko po yung isa sa pinakamalakas na bagyo, yung Yoling. Sino po yung nakaabot nun? Yun po ay 1971, November 19. Isa po yun sa pinaka-devastated. Opo, nakita ko si Ma'am, si Dr. Galang. So I remember I was in grade 1 that time and I saw sobra. Ay, di pa raw po siya tao. Pero kung yun na i-compare mo sa Ondoy or saka sa Yolanda, medyo mahina pa yung dalawa. In history, that's one of the most, uh, if not the strongest, at least in our lifetime. Ang sinasabi ko lang po nung ako ay nagsalita very recently, ay titingnan po natin siya sa kinalulugaran muna natin. Kasi nandito tayo, but we have to look at it context of where we are. So, nasa urban setup tayo. So, ano ba yung dapat nating tingnan? So, naging paksa ko po noon ay regenerative urbanism. Wag na po muna tayong tumingin na doon sa mga malalawak na lugar na wala naman dito sa atin. Sa akin lang ay we have to look at on where we are. Simply taking into considerations all the aspects that they have already told us, it is especially our first two speakers. There are some ways that we could look at these things. So, meron pa ba tayong magagawa? Meron pa ba? Yes, marami pa po, pero we have to categorize the efforts that we have been doing. So, paano kung ito lang yung makakaya natin, hindi na ba natin sila gagawa ng paraan? So, let us look at ano ba yung sinasabi ko na regenerative urbanism. So, this is one way of looking how to solve the problems in the urban context caused mostly by our inability to cope up with the urbanization. So, nabanggit po yan ng ating second speaker. So, there are some ways that we could look at it. Yung aking pong talk, siguro, if given the chance, I'll deliver that to you. Kasi I look at it hindi lang po dahil sa ako ay taga-Miriam. Of course, that's the first and foremost. But second is that ako po ay naging cause din ng problem ng flood. Because I am an architect, I built a lot. And the consciousness came down to me at about 2004, 2005, that I'm doing something wrong because all the developments, similarly with people like us, are causing these tremendous problems that we have now. That's the built environment. So, ano ngayon ang tinitingnan na? That's why we have to have a shift in looking these things. So, yung understanding ko po sa Miriam has given me more knowledge on deeper appreciation na pwede palang mabawi or magkaroon ako ng redeeming value doon sa mga, hindi ko naman literally na ako lang, pero marami kaming mga architects and builders and planners na naging cause of this very rapid urbanization. So, with the two speakers prior to me, I'd like to say 5, more or less, 8 things lang naman po. Number 1 is that we have to have, siyempre, as much as possible, we have to have a basic understanding and appreciation of the data that we have. Ang gaganda ng data na pinakita nila. Pero that remains a data. Kung kailangan i-process yan at gamitin. So if we don't use it, walang, kahit i-analyze natin yan all over and over again, walang pupuntahan kung hindi natin siya gagamitin. Okay? Number 2, we should have a deeper acknowledgement of our shortcomings. Especially, number 3, we have to accept the consequences of all the generational oversights
and mistakes towards nature and natural flows of ecosystem. So, dapat hindi na natin pwedeng sisihin eh. Kasama rin tayo ng generation natin, mga magulang natin. Kasi nun, parang sabi ng nanay ko nun, hindi na uubos ang tubig, hindi na uubos ang hangin. Eh bakit ngayon kailangan natin ng bottled water? Kailangan natin ng, sometimes we have to go to the hospital kasi kailangan ng oxygen. And even very recently, ang mahal ng oxygen during the COVID period, di ba? So, yung natural, yung dati nating perception na nature na inexhaustible ay hindi na siya totoo ngayon. So, kailangan na natin tingnan na meron ng pagbabago. Now, number 4 is that we have to, of course, acknowledge our mistakes. And then yun nga, number 4 is we have to engage in sectoral, cross-cultural, formal, which is academic, and informal studies, including indigenous knowledge based on past similar experiences, patterns, and actual or in situ conditions. So, may mga kaibigan po akong planners, may mga kaibigan ako magagaling na planners at mga sikat. Ang palaging sinasabi nila, pag pumunta sa ibang bansa, mangungopya at dadalhin dito. Hindi po kasi, even yung mga politicians na mga kaibigan ko, ganun, pupunta sa ibang countries, pagbalik, ganito gawin natin, ganito, gaya nito. Iba-iba po ang conditions of places. And hindi lang physical, kundi meron din mga physiological conditions na magkakaiba. And of course, social, cultural. So, hindi siya pwedeng i-repeat every time na makakita tayo, gagayahin doon. Mahilig tayo sa ganun eh. So, ay maganda yon, kailangan meron din tayo dito. So, that means to say we have to have a paradigm shift in our behavioral transitions. Ibig sabihin, yung transition ng pag-unawa natin na behavioral changes, dapat ma-accept natin na nag-iiba ang panahon, nag-iiba ang teknolohiya, at kailangan mag-iba rin yung pag-iisip natin. So, syempre sabihin, dati ganito, ganito. Pero ngayon, you have to accept things as they are. Nandito yan, pero we have to use it to benefit more people. Okay? So, the other one is, of course, number 6 is you have to have increased levels or degree of governance. Alam na po natin yan, napakadami ng ganito, si ganito dapat, alisin ito, or wala pong perfectong gobyerno. At we all know that. But the people should also be reminded that, especially the public servant, kaya nga sila public servant. They serve the people and for the benefit of the people. Okay? So, can you still hear me? Yes Hello? po. Okay. And then number 7, ayan. Naalala ko to, sabi ni Ma'am Segovia, return to basic. Let nature takes its own face. Marami pa pong solutions. Meron pa tayong mga pwedeng gawin on our own little ways kahit nasa mabahay lang tayo. Meron tinatawag na mga urban planning solutions. Malakihan yan. Urban design, community-based. Pero meron localized din na pwede natin tingnan yung sa loob ng bakuran, sa loob ng ating mga bahay. And of course, in the confines of our own smaller units sa families natin. So, marami po. In fact, I've been doing that for several years. And of course, yung aking dissertation is about vegetation. So, vegetation ng iyong komunidad, ng iyong kabahayan, ng iyong
maliit na garden. So these are all part, at sinabi nga ng ating speaker very recently, ay kailangan you also look at the longer period, hindi lang yung shorter. Although gulay is okay, di ba? Pero trees should be part of our plans doon sa mga bakuran. Kahit na maliit lang na pwesto, try to plant trees also. And I remember sa Singapore, way back in the 80s, around 87, dahil nga sobrang ang heat island effect sa Singapore, they started may isang kaibigan akong architect, si Kenneth Young, some of you knows him, medyo matanda na siya. So, he started doing yung roof gardens. Lahat ng mga condominiums before, they started doing yung maliliit na pocket gardens. And he started computing the oxygen and the level of coolness na makukuha. And eventually, it becomes a local or a national law. So lahat ng nire-retrofit nila yung gardens, lahat ng mga walls nila. That's why if you go to Singapore, sasabihin natin, maliit lang siya eh. Pero ang tinatawag natin doon, willing sila na gumawa ng mga steps towards that. So I hope that this would also mean we can look at things differently. Blaming will not solve anything. We just have to move forward and look towards a simpler in terms of our capacity. Kung sa kami ay nasa university, dapat ay pinag-aaralan, nire-research. Meron po akong dalawang graduate na yung kanyang isa ay wastewater use, alternative wastewater use. Hindi lang wastewater, flood water po. Kung ano daw ang pwedeng gawin. And of course, meron pa rin isa yung looking at how to solve yung problems ng pollution sa water or pag-alis ng microplastic sa water. So, maraming pwedeng magawa on our levels. Pero mag-start yan definitely sa family. And most importantly, yung going back to ethical and yung merong consciousness, integrity, kahit na hindi ka nakapag-aral or napaka-minimal lang alam mo, integrity should be there. Kahit na anong pinanggalingan natin, we could always say, we have to be ethically and honest and should be responsible and good stewards of our environment and our natural resources kung meron pang natitira. At sana maabutan pa rin ng mga sa future generations. Okay, and of course, palagi nating sinasabi, sustainability. Masusustain mo lang kung naintindihan mo, mamamanage mo towards that sustainability. Maraming salamat po. Yes, thank you, Dr. De La Rosa. I just want to echo po, no, what Dr. De La Rosa said, no, which resonated with me. We have a responsibility to the public, whether we like it or not. We truly have a responsibility dahil lahat tayo ay apektado ng environmental issues and climate change impacts. It becomes a social issue, it becomes a healthcare issue, it becomes an economical issue, at marami pang iba, no? And as she said, we have to have immense understanding of the capacity of our local areas as well as the gaps in our attempt to care for it. So yes, once again, we thank Mr. Martellano, Dr. Siringan, and Dr. De La Rosa, and everyone who tuned in to the discussions. And of course, we would like to once again thank JRS Express for supporting today's Kamayan Forum.